Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay nag-compile ako ng mga videos na iba't ibang insidente katulad ng sunog sa gitna ng karagatan. At magsishare lang din ako ng aking opinion kung paano makakaiwas sa ganitong trahedya. Kung interesado ka sa ganitong video ay tapusin mo hanggang dulo. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. Here we go! Number 1. Itong barkong ito mga kamismo ay kasalukuyang bumabaybay sa gitna ng karagatan. Ito ay cargo passenger at nagkataon naman na sobrang sama ng panahon ng mga oras na yan. At ng pagkagat ng gabi sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng sunog sa proa or sa harapan ng barko. Sa aking palagay, unang-una kaya nagkaroon ng sunog ay dahil sa sobrang sama ng panahon. At dahil doon ay nagkaroon ng friction sa mga sasakyan. Dahilan para magkaroon ng spark at dahil mga sasakyan nga iyan ay hindi maiiwasan na panigurado ay meron niyang mga gasolina. Nagkaroon din siguro ng leaking ng oil hanggang sa umapoy. Sa barko mga kamismo, lahat ng crew ay may kaalaman tungkol sa firefighting. Kaya lang sa kondisyon ng panahon sa mga oras na yan, very rapsy at sa biglaang pagbulusok na din ng apoy ay hindi na rin ito naapula. Wala talagang natira na hindi sunog. Yung iba nagkakandalaglag na sa barko. Punong-puno din kasi wala ring daanan yung firefighters. Number 2. Ito naman ay nasa pantalan na. Sobrang kapal ng usok. Mahirap nang applyin yung mga ganyan. Ano nga ba yung mga possible cause ng mga sunog? Ano pa nga ba? Di yung paborito ng mga reporter, electrical fault or electrical failure, which is very wrong dahil ang kadalasan naman na pinanggagalingan ng sunog ay human error. Pwedeng magmula sa mga gas stove, naiwang mga niluluto, naiwang nakacharge yung phone, laptops, or any electrical equipments na napabayaang nakasaksak. At upang makaiwas sa mga ganyang trahedya, mapalupa man yan o mapadagat, ay kailangan once na pagkatapos gamitin ay i-unplug ito. Nang sa gayon ay no incident and less energy consumption. Number 3. Grabe yung lakas ng apoy nito. Mula proa hanggang bridge ay nasusunog. Posible na tanker ang barko na yan. Nagkakarga ng mga kurudo or mga langis. Sobrang itim din ng usok at ang daming nagkalat ng mga styro. Number 4. Itong kasunod naman ay isang passenger, isang napakalaking passenger ship. May mga barko na din na dumikit sa barko na yan para tumulong sa pag-apula ng apoy. At meron ding mga dumating na firefighters na nagtatrabaho sa lupa. Kaya lang sa sobrang lakas ng apoy ay hindi rin nila ito naapula kaagad. At ayan mga kamismo, sunog na sunog din yung barko. At sa video na to ay mukhang palubog na din yung barko. Bumigay din siguro yung mga metal part ng barko at nabutas ito dahilan para pasukin ng tubig at higupin ng dagat. Number 5. Ito yung isa sa mga masaklap. Nakagarahe yung mga yate at hindi pa rin pinatawad ng apoy. Nagsimula lang yan sa isang bangka hanggang sa nagiba ang direksyon ng hangin, napasa sa kaliwa, napasa sa kanan, hanggang sa kumalat ito. Number 6. Ito naman ay sa Pupa yung sunog. Yung bridge nila ay nasa proa. Yung sunog dito ay lumilevel na sa dagat. Ang mahirap pa dyan mga kamismo pagka nagkaroon ng oil leaking. Dahil ang langis ay hindi yan bababa. Mananatili lang yan na palutang-lutang sa itaas ng tubig. Kaya kung mapapansin nyo ay parang nasusunog ang dagat. Number 7. Heto yung mahirap mga kamismo, yung magkakadikit masyado yung mga barko. Dahil hindi natin masabi dahil yung hangin ay pabago-bago ng direksyon. Maaari tong lumipat sa kabilang barko.
Katulad ng video na ito. Lahat ng tabi-tabing mga barko ay tinupok ng apoy. Number 8. Ito naman mga kamismo ay maliit lang na barko. Parang mga roro sa atin. Pero mas maliit pa pala sa roro. And last but not the least, number 9. Itong pang-last naman ay mga bangka na gawa sa mga light materials. Kung kaya ay mabilis din itong maubos. At dahil maliit na bangka lang ito, wala din silang kagamitan ng pangapula ng apoy. Kung kaya ay wala ding makapag-rescue sa nasusunog na bangka. At dito na natatapos ang video ko na ito mga kamismo. Ito ang kauna-unahan kong compilation videos. Kung kaya ay abangan nyo din ang mga susunod na episode nito. Shoutout nga pala sa mga walang sawang sumubaybay sa akin. Shoutout sa iyo Sir Justoni Kutamora. At maraming salamat sa inyong lahat mga kamismo. Maki-share at palike na din mga kamismo ng video na ito. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye bye!